Ay grabe itong balitang ito at talaga yatang hindi na mapipigil yung mga namamatay at talagang tuloy-tuloy yata yung mga pagkamatay nitong mga kinaasaran ng lipunan. Kagaya po nitong si Boying Rimulya. Ayon po dito sa ating nakita sa social media ay patay na raw po siya. So ano po ba ang totoo? Patay na nga ba itong si Rimulya? So para po matahimik tayong lahat ay ipapakita ko po yung katibayan na patay na po. Ito po ay post ni Reyno Opusa, ha? Ipapakita ko lang po para wala po tayong kaya naman po sabihin nyo nagbabalita tayo rito na wala naman tayong basihan. Ito nga po ang basihan natin, itong post ni Reyno Opusa na kung saan po nakalagay po rito na condolence. Jesus Crispin Rimulya, March 31, 1961 to 2026, RIP. Ito po baka sabihin po ninyo na nagpi-fake news tayo. Ito po ayan po. Post po ito ni Reyno Opusa. Ano po? Yan po, mababasa po ninyo na condolence. So, yan po, mababasa yung condolence dyan. Tapos yan po sa baba, condolence. Ano yung nasa baba? Jesus Crispin Rimulya, March 31, 1961 to 2026. Ayan po. Ayan. At kung po yan huwag po kayong dito. Ito po ay kumukuha lang po ako ng source dito sa mga kung ano po ang mga nakapost dito. Yan po. Ipinost po ito ni Reyno Opusa. Kaya kung fake news man po ito ay dapat lang na managot ito. Kasi tayo naman po dito ay siyempre wala naman po tayong way of verification dito kasi nga po malayo po ako dyan sa Manila. So wala naman po akong access na para puntahan or sa pamilya niya para tanungin ito. At nagbabase lang po tayo rito ngayon sa mga kung sino-sino mga nagpo-post. At po, ulitin ko lang po kung meron man pong fake news dito ay itong si Reyno Opusa. Yan po, Reyno Opusa po. Yan, condolence, kalagay po dyan yung picture ni Rimulya. Ayan. So sana po ay maintindihan ninyo na yan po ay ating nakuha lang sa social media. So hindi naman po ako nagugulat dyan sa mga ganyang mga balita kasi expected ko na po yan na lahat po itong magkamatay lahat. At expected ko na po yan kaya din ako nagugulat. Kaya lang, siyempre, ipapakita ko lang po sa inyo na talagang kung ano po yung mga nandyan sa balita, yan po ang ibabalita ko rin sa inyo. At wala po tayong ditong pagtangka na sumira ng isang tao. At yan po, sinabing patay na at condolence nga daw, ay makikikondolence na rin tayo. Condolence sa Boying. Ayan. So, ibig sabihin, nakaganti na sa iyo si Bantag. Ganun naman po yan. At mayroon pa po tayong inaabangan na isa pang mamatay. Sunod-sunod po itong mga matay na ito. Sunod-sunod po. At kung ito, bagamat hindi mo talaga, iba talaga yung maraming pira di ba? Imagine mo, isosugod ka lang sa isang eksklusibong hospital, ang Pahahusen Hospital, kahit na pupugak-pugak na yung kidney. Paglabas sa hospital, parang maayos pa rin. Pero ang totoo nun, wala na, sirang-sira na po ang kidney.
So anumang oras ay pwede na rin malagutan ng hininga itong mga bangag. So ngayon ay sige, tapos na po tayo dyan sa pagkamatay ni Boyeng. Dito naman po tayo magbibigay ng komento dito sa naganap na Blue Ribbon Committee hearing, na kung saan po ay wala po akong nakikita rito na indication na may makukulong ng mga congressman. Wala po. Dahil dyan pa lang dito pala sa mga kontraktor ng mga animal na mga nagpasasa, wala na dyan na sa Witness Protection Program. Diba? Alcantara na yan. Ibig sabihin ko na sa Witness Protection Program wala ka ng kaso. Pero bakit? Papaano ngayon, kung nasa Witness Protection Program na sila, na natural mayroon niyang ibinulgar ng mga congressman, pero bakit nga ngayon hindi na papag-usapan kung sino, walang bumabanggit kung sino yung mga congressman. Yung kagaya dati ng mga pinangalanan ni Diskaya, Carly Diskaya, ay ngayon nag-iba ang ihip ng hangin ni Diskaya. Yan ang pagkakamali mo, Diskaya. Akala mo ba masasalba mo pa yung mga kinulimbat mong kayamanan na yan? Hindi mo na masasalba yan. Bagkos mamamatay ka. Mamamatay ka. Alam mo kung ang ginawa mo lang sana, utang na. So ako dyan, tatayo ako dyan. Habang nagsasalita ako, tatayo ako dyan at paninindigan ko yung mga congressman na yan, na talagang yan ang mga yan, ang talagang mga promotor or mga mastermind dyan sa mga pagkulimbat ng kaban ng bayan. Tumayo ka na. Wala ka nang dapat i-hold yan. Hold dawin mo na. Kagaya itong sina Bryce Hernandez na yan, i-hold dawin nyo na yan. Unang-una, akala nyo, ito ipapaliwanag ko sa hindi lahat ng pagkakataon ay si Bangag ang nandyan, 2 taon na lang wala na yan. Wala na rin yung mga DOJ na yan. Dahil pagpapaltan na rin yung mga unggoy na mga mga nandyan. Naka-Witness Protection Program ka ngayon. Let's say kayo, babawiin yan sa inyo. Kalabuso din ang patutunguhan ninyo yan. Tandaan niyo. Kaya kung ako sa inyo, mag-all the way na kayo, wala na kayong pagtatakpan pa ng mga congressman dyan, mga senador. Sabi ko nga, nako, Diyos mio, kung ako lang siguro nandyan. At kung ako lang siguro ang naka-witness talaga nitong mga panay ito, putang, ipagsisigawan ko dyan sa hearing na yan na pagtatakpan nyo, alam na alam, oy Carly Diskaya at ikaw Alcantara, alam ng taong bayan, nakasabwat dyan yung mga congressman at saka mga senador. Ngayon maniniwala kami kung halimbawa ayaw ninyong banggitin yung mga yan? Hindi. Katunayan, nakatatak na yan sa utak ng mga Pilipino. Hindi lang nakatatak sa utak ng Pilipino, ako mismo nakalista. Nakalista ng mga pangalan ng mga animal na ito. At ito yung pag nagkaroon ng pagkakataon yan, ang mga gigilitan ko. Anong katatakutan mo? Minsan mo nang naibulgar. Diskaya minsan mo nang naibulgar yung mga pangalan ng panindigan mo na. Panindigan mo na. Hindi makakatulong sa iyo yung mga hindi mo pagsasalita. Unang-una, ikukulong ka rin ng mga yan pagkatapos nilang makuha lahat yung mga parte nila diyan sa mga ibabalik mo. Baka nga patayin ka pa nila. Kung ako sa iyo, lahat kayo, ipagsigawan nyo na kung sino-sino itong mga congressman na ito at saka mga senador na ito. O kagaya niyan, ang may warrant of arrest pa lang ay itong si Bryce Hernandez, may warrant of arrest na, yung isa pa. At saka itong si Bongbong Revilla.
Oh, yan po yung mga aarestuhin na po anytime si Bong Revilla. Ito yung senador na hindi na natuto. Oh, tingnan mo, napakasama ng hayop na ito. Hindi makontento, wala talagang kakontentuhan palibhasa may mga bisyo itong mga animal na ito. Kung ilan yung mga babaeng ibinabahay nitong mga hayop na ito. Kaya walang tigil sa kananakaw itong mga animal na ito. Oh, yan. Imagine mo, si Bong Revilla pa lang. Nasaan yung mga congressman? Yung sinaatay din na yan. Ha? Saan yung si Kwan na yan? Ang dami yung mga congressman na yan. Halos lahat nga eh. Isa yan si puno na mukhang, yung mukha niya parang puno ng balite. Yan si Ronaldo Puno na yan. Tingnan mo ang papangit ng mga hayop na to. Ang papangit, pero tingnan mo, ang daming mga babae na ibinabahay itong mga animal na ito. Pero yung mga pagmumukha nila, tingnan mo si Bunuan. Yung sekretary ng DPWH na yun na katanda-tanda na, mayroong 18 years old na kwan na girlfriend. Pinagtayo niya ng mansyon. Binilhan ng mga mamahaling sasakyan. Pero ang itsura niya, tingnan niyo kanina sa hearing, si dating Secretary Bunuan. Tingnan niyo parang tubol. Di ba? Hindi lang parang tubol. Parang kwan pa. Parang makita niyo yung kwan, yung nasa dagat ba na biglan lang kwan, sumusulpot na kwan. Hindi ko alam ang pangalan na yung basta yan ang mukha ni Bunuan. Yung mga kawatan na ito, tingnan mo yung yung undersecretary din na may bullshit na yan, yung nasa witness protection na program din ng hayop. Pero nagkamal ng vampira ng bayan ng mga hayop na to. Yan itong si Alcantara din ito. Dapat ito yung mga ginigilitan Antimano. Tangin ng mga yan, investigasyon na yan, mga hayop kayo. Wala. Puro kayo imbestiga ng imbestiga. Pag ako na buisit dyan sa inyo, makapasok lang ako, paggigilitan ko kayo dyan eh. Tanginan nyo. Nakakabuisit kayo. Tingnan mo yung kwan din dyan, sa DOJ rin, nakita mo parang bato ang mukha, parang adobe ang mukha. Yan yung kwan niya, yung na kayo makita magandang itsura. Ang papangit na mga kawatan. Ang pangit na nga ang mga itsura, mga magnanakaw pa, mga babaero pa. Lahat naman yan, mga yan. Ikaw, Revilla, makukulong ka na naman, walang piyansa ang kulong. Ayan po, anumang oras ngayon, yata ngayon, inaresto na. Aarestuhin na yata. Or baka naaresto na nga po ito si Bong Revilla. Itong si Bongbong Marcos naman, aarestuhin na rin po yan. Dahil yung may naghain na rin po ng impeachment complaint sa kanya. Bukod na sa naghain ng impeachment complaint, aarestuhin na rin po ng China yan. Ano ba itong nangyayari sa bansa natin? Grabe. Parang kwan. Ay, naka. Grabe, talaga. Hindi ko makuan talaga ito. Hindi ako makapakuan talaga. Hindi ko maabot isipin kung ano ng mga nasa utak nito mga magnanakaw na ito. Yun po ang sinasabi ko, pag ikaw ay may bisyo ng kalibugan, lahat gagawin mo. Lahat ng kasamaan gagawin mo. Masuportahan lang yung bisyo mo. At yan ang matindi. Yung bisyo na yan na either magkakasino o may mga bababae. Yan yung
magti-trigger talaga ng kasamaan. So, ayan. At kaya nagkakandamata itong mga ito eh. Oh, kagaya po nito, kung totoo man na itong si Boying Rimulya ay patay na. Pero for the second time around, ipapakita ko po sa inyo. Ito po yung Reno Opusa. Iyan po siya, Reno Opusa, condolence. Ayan po ang itsura ni Boying. Condolence, Jesus Crispin Rimulya, March 31, 1961 to 2026. RIP, nakalagay po dyan. Ayan po ang itsura niya. So, sikon po yan baka po kasi sabihin ninyo nagpi-fake news tayo rito. Ayan po, Reno Opusa. Ayan po. Para sa ganon ay maulit-ulit natin ipakita kung saan po yung nanggaling yung source natin nito. So, kung ano man, ay sabi ko nga hindi na ako nagtataka. Tingnan nyo, walang katorya-torya yung hearing ng Blue Ribbon Committee. Ano ba yung kan? Tapos, si Risa Nagarapata. Kung ano-ano rin sinasabi doon, hindi mo mawari kung basta saan yung pupuntahan yung sinasabi niya. Ganyan po yung may mga pati po kasi yung utak ng mga yan, nilamon na ng Garapata. Kasi kaya nananatili yung Garapata sa mga bilat ng mga yan, papasok po yan hanggang utak nila, yung Garapatang yan. Kaya wala na pong matino. Lahat po yan mga yan. Ewan ko kung magre-react pa ito si Ping Lacson. Kinausap ko po ito ng masinsinan. At ang sabi ko nga sa kanya, huwag ka nang mag-react, Ping. Kung sa may nagsasabi man dyan na nagpapasaring na ikaw ay bading, ay hayaan mo na yan. Kisa naman tuloy-tuloy yung pang-aasar sa'yo. At unang-una, ay kaya hindi dapat babaasar ka, totoo naman na isa kang darna. Kulang na lang sa iyo, malulunok ka ng bato, tapos magbabra ka, magbibikini ka, tapos paglunok ng bato, darna! Di ba? Ganyan po, wag na mag-react. Dahil habang magre-react ka, ay matutudas ka lang. So, ayan. Ano pa ba yung mga kuha natin dito? Yung mga ito, may paparinig lang po ako sa inyo kasi yung sinasabi na ni John Vic Rimulya na inapiran daw sila ng 1 billion. Samantalang baka ang teorya ko rito, baka nang hingi sila ng 1 billion, hindi kinaya noong hinihinga nila. Kaya binaliktad nila. So, ito po yan Yung 1 billion hindi para sa inyo technically, kundi para kay Ombudsman? Sa aming dalawa. Ati do kayo ron, kayo na bahala. Opo. Pansinin nyo ang sabi sa kanila daw dalawa, pansinin niyo itong sinasabi ni John Vic Rimulya. Basta pansinin niyo, ayan. Sa inyo technically, kundi para kay Ombudsman? Sa aming dalawa. Ati do kayo ron, kayo na bahala. Opo. I swear on my children's lives, talagang inoferan talaga. Ayan. A few moments later. Ayan. Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yun, matibay ng hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede hintahin. Parang nahihirapan din tayo. Tingnan mo. Sabi ko lang, yung 1 billion hindi para sa inyo technically, kundi para kay Ombudsman? Sa aming dalawa. Ati do kayo ron, kayo na bahala. Opo. I swear on my children's lives, talagang inoferan talaga. Ayan. A few moments later. Walang direct offer. Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yun, matibay ng hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede hintahin. Parang nahihirapan din tayo.
Yun ang sinasabi ko. Bobo. Bobo talaga itong John Vic Remulla na ito eh. Tingnan mo. Pinahamak na mismo sarili niya. Sinabi na, inapiran kami. Sa amin dalawa magkapatid, hati kami. Tapos sasabihin ng kuya niya na walang direct na offer. Wala. Talagang bobo. Gumagawa ng istorya itong John Vic Remulla. Ang kapal ng mukha nito. At sinali pa yung buhay ng kanyang mga anak. Tarantado talaga. Nakakaloka yung bagong gimmick nung magkapatid na Remulla. I mean, come on. Sinong matinong tao ang maniniwala sa hanas nyo na merong nag-alok ng 1 billion sa inyo kapalit ng pananahimik sa flood control Kinemerate Ghost Project na yan? I mean, kayo, sa takaw nyo sa kwarta, halos maimpatyo na nga kayo eh. Sa lakas nung lumamo ng kwarta, tatanggi kayo sa 1 billion. May gulay. Ano to, gimmick? Lumilibiste kayo. Lumilibiste kayo. Ang kaibahan lang, si Libiste nagsumbong sa taong bayan. Kinasuhan. Pinangalanan at kinasuhan niya yung nagsuhol sa kanya. Eh kayo, can you name names? Sino yung nanhul sa inyo? Meron nga ba talaga? O gimmick lang ito? Naglilinis-linisan kayo. Correct. Si Brother John D. may planong tumakbo na presidente sa 2028. Nako po. So gusto niyo ipakita sa taong bayan na hindi kayo mga mukhang kwarta? Hello? Kahit sira ulo, hindi maniniwala sa inyo. Correct. Kahit sinong sinto-sinto, hindi niyo makukumbinse sa gimmick niyo. Correct. Now, kung talagang totoo yung sinabi nyo, ba't di nyo pangalanan? Kasuhan nyo. Ipakita nyo sa taong bayan na talagang seryoso kayo na resolbahin o alamin kung sino ang nasa likod nitong malawakang pagnanakaw na ginawa sa pondo ng bayan. Kayo, na merong mataas na posisyon at pinagkakatiwalaan mismo ng presidenteng bangag, bakit hindi kayo totoong makipag-cooperate dito sa investigasyon na ito? Bakit hindi nyo pangalanan kung sino man yan? Kasuhan nyo, hulihin nyo. Yan eh kung meron nga talaga. Di ba? Pwede ba? Huwag kami gimikan nyo. Huwag kami. Pagod na kami sa budol. Pagod na kami sa mga kasinungalingan nyo. Paikot-ikot, walang nangyayari. Tama na yung gimmick. Paikot-ikot, nakakapagod. Aantahin na lang namin yung 2028. Diyos ko Lord, wala namang umaasa na mareresolba yan. Kahit ako personally, hindi ako umaasa na mareresolbahan yan. Dahil hanggat nakaupo sa Malacanang si Bangag na siya mismong mastermind, hindi mareresolba yan. Kaya yung gimmick nyo, na may nag-alok ng 1 billion, tapos tinanggihan nyo, what the fuck? Sinong gagong maniniwala sa inyo? Wala, mga ulol. Inan po. Ayan. So, dinayari kayo. Pero ngayon, nung isang araw po yan pero ngayon, di nga, pinakita ko naman na condolence daw at patay ng araw po ito si Boying Remulla. At may pangalan naman po dyan, Crispin Remulla. So, anyway, ay sabi ko nga, maraming paraan at magigilitan ko rin itong mga pan. Ako, inisi-isi ko lang ang sarili ko ngayon. Dahil darating ang araw na kapag iba na ang presidente at na-operan ako ng kahit anong posisyon dyan. Ako, sabi ko, pwede na pala ako opera, ilagay nila na maging secretary ng DPWH. Alam niyo kung bakit? Kasi, diyan pa lang huling-huli ko na itong mga congressman at saka mga senador na ito, di ba? Diyan pa lang. Mahuhuli na. Oras na may congressman, sige, punta ka rito sa opisina ko, usap tayo. Sabihin ko dyan sa congressman na gustong mag-insert na yan. At saka sa mga senador, punta ka rito, usap tayo. O di kaya, usap tayo doon sa doon sa ganito. Tapos, pag nandiyan na sila, dumating na sila, pasasalikupan ko na ng mga tao ko yan para gilitan na agad ng liig yung mga yan. Ganun ang gagawin po. Maging sekretary pa ng DPWH, mapapatay ko na itong mga animal na ito. O how much more pag naging DALG ako, di lalong mapapatay ko lahat ng mga ito.
Hindi ko lang papatayin itong mga ito. Bubuldoserin ko pa lahat ng mga bahay nito mga hayop ito. Or either antimano, lahat ng mga walang bahay, ipunin ko sila at i-division yung mga bahay nitong mga congressman na ito at patitirahan ko. At titulado na yan, papatransfer na sa pangalan nitong mga taong walang mga kwan. Tapos gilitan mo lahat ng giliig ito, lahat ng pamilya nitong mga ito. Yan ang pakatandaan ninyo. Tandaan niyo ng mukhang ito. Dahil kung kayo demonyo, tatapatan ko yung pagiging demonyo ninyo. Ngayon, habang pinapatay ninyo itong mga kababayan ko sa kahirapan, literal din, nagigilitan ko kayo ng liig. Tandaan nyo na pagmumukhang ito. Gigilitan ko kayo. Sa mga subscriber ko, pasensya na po kayo. Pero, isa lamang po ang masabi ko. Konting antay lang. Makakaahon at makakaahon kayo sa kahirapan. Tandaan niyo yan. Hanggat buhay ako, 23 years pa ako nandito. Gagamitin ko yung taon na malagi pa ako rito. 23 years pa ako na malagi sa mundong ito. Sigurado ako magigilitan ko pa ng liig itong mga hayop na magnanakaw na ito. So hanggang dito na lamang po at mukhang nag-iinit na naman ang ulo ko. Maraming salamat po sa pagsubaybay nung wala namang kakwenta-kwenta kong mga video. Isa lamang po ang pwede ko sabihin. Mahal na mahal ko po kayong lahat.